Diyos ko, akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Hindi nagtatanong yan at all. Hindi, I swear to the flag, si BBM, hindi yan siya. Nagtatanong ng trabaho at all. Kaya napansin niyo ba, walang direksyon yung governance at walang direksyon yung iba't ibang departamento. Bakit? Kasi he doesn't give he doesn't command. He doesn't command, he doesn't ask, he doesn't say that, look, there's a Philippine development plan and what are you supposed to do about this? Akala niyo ba yung ginawa ko sa DepEd, galing yun kay Bibi? Hindi, akin yun. Lahat. Kasi he did not give any orders at all. So pag upo ko doon, sabi ko sa mga kasamahan ko, sa mga USEC at ASEC, I think this is our show. Kasi walang participation at all ang Pangulo. So gagawin... Okay, so hinto ko muna mga kababayan. Bigyan lang natin ng reaksyon yung sinasabi ni Sara Duterte. Sabi niya, nung umupo siya dun sa, sa DepEd, ito raw ating presidente, walang order sa kanya. Umaga, hindi daw siya inuutusan kung ano ang dapat gawin. Kasi parang nga sinasabi niya, ang pagkakaintindi ni Sara Duterte, nung nilagay siya sa DepEd, ay ang magkocommand sa kanya kung ano dapat niya gawin ay ang presidente. Ganun ba yun? Mga kababayan, ganun ba yun? Kinakailangan ba lahat ng gagawin mo manggagaling sa presidente? Ilan po ang cabinet members? Napakarami. Ilan po ang ahensya ng gobyerno? Napakarami. Kung lahat yan ay iisa-isahin ng Pangulo at sasabihin niya kung ano mga gagawin ninyo, edi magsilayas na kayo dyan. Diba? Kung ang presidente mismo ang magtuturo sa iyo kung anong gagawin mo sa DepEd, at kung yung presidente mismo ang magsasabi kung anong gagawin mo bilang vice-presidente, at kung ang presidente ang magsasabi doon sa sekretary ng DPWH kung anong gagawin, at kung ang presidente ang magsasabi dito sa sekretary ng iba't ibang sangay ng gobyerno kung ano ang kanilang mga gagawin doon sa kanilang nasasakupan, baka isang taon pa lang, puting-puti na yung buhok ng presidente. Di ba? Kung ganun ang gagawin niya, parang micro-management. Talagang bababa ang Pangulo, iisa-isahin yung, sabi niya, DepEd. Halimbawa na lang natin DepEd. Kailangan presidente magtuturo sa'yo kung anong gagawin mo. Lumayas ka na lang dyan. Kaya kayo nilagay sa mga iba't ibang departamento, Secretary of Department of Public Works and Highways, Secretary ng DepEd, Secretary ng DOH, Secretary ng iba't ibang sangay ng ating gobyerno, kasi nagtitiwala siya na kaya niyong gawin yung inyong trabaho. Kailangan ba sabihan pa kayo ng presidente kung ano dapat ninyong gawin? Hindi. Kapag gano'n, micromanagement, baka isang taong pa nga lang, puti na yung buhok ng presidente at siguro sakit na ng ulo, baka tumanda ng bigla ang presidente. Hindi gano'n. Ang presidente ay overseer. Kayo ang magre-report sa presidente kung ano ang ginagawa ninyo, kung ano ang accomplishment ninyo. Sabi ni Sara Duterte, anong honor siya? Wala daw utos sa kanyang presidente. Kailangan pa bang utusan? Tanda-tanda mo na? Dapat alam mo yung trabaho mo. Kinakailangan, ikaw ang gagawa ng mga programa dyan sa DepEd, papakita mo sa presidente, pa-approve mo sa presidente, at syempre may tiwala naman ang presidente sa'yo, o di titingnan ng presidente, sige tuloy mo yan. Kung ano ang sa tingin mo ang tama, gawin mo. Kaso, wala palpak Tapos sinasabi niya, wala daw hindi raw nagtatrabaho ang presidente. Wow. Sa'yo pa talaga nang galing yan, Madam Vice President? Nahihiya naman ang presidente sa'yo? Talagang ikaw pa talaga yung nagtatrabaho, ikaw pa talaga yung magaling? Sabi daw tuloy dito mga kababayan, kala mo naman siya nagtatrabaho, paalis-alis ka nga. Tingnan mo nga sarili mo, may pa-press con ka pa na nalalaman.
sira na talaga ang utak ng amo ninyo. O sinasabi kayo mga DDA, sira na raw ang utak ng amo ninyo. Biruin mo, gusto pang utusan ng presidente na mag-micromanagement? Hindi kaya ng presidente yan. Kaya nga siya nagkakaroon ng cabinet meeting, kayo magpe-present ng inyong mga programa. Ano ang nagawa ninyo? Ano ang na-accomplish ninyo? Hindi po ganun yun na ano, kahit nga sa private companies. Yung iba siguro, tutok. Pero yung iba, hindi mo kakayanin yan, lalong-lalo na kung marami ka nga inaasikaso. Kaya ka nga naglagay ng secretary. Para ikaw ang magbabatay sa mga tao mo, may mga tao ka, tapos gagawin nila kanilang trabaho, ikaw bilang secretary, ikaw ang overseer nung DepEd, babantayan mo ang mga kilos niya ng mga tao mo, ikaw ang magsasabi, ganito ang gawin nyo, ganyan ang gawin nyo para gumanda ang edukasyon sa ating bansa. Sinasabi niya, wala sinabi presidente. Tayo ang ano rito it's our show. Hindi dapat naman talaga show mo yan kasi trabaho mo yan Ano gusto mo? Bantayan ka ng presidente? Utusan ka? Diktahan ka ng presidente? Para saan pa? Naging secretary ka? O ng DepEd? At tuloy natin. na lang natin kung ano yung dapat na gagawin para sa edukasyon dito sa ating bayan. So, Hindi, gano'n naman talaga Ikaw ang gagawa nun, hindi ang presidente. Kung ikaw ay ginawang sekretary, ikaw talaga gagawa ng trabaho na yan. Hindi kinakailangan idikta sa'yo, ibigay sa'yo, i-feed sa'yo, mouth feed, bibigay sa'yo ng presidente, yung gagawin mo. Hindi. Ikaw ang gagawa ng mga programa mo sa DepEd. Wala to, may tililing ata talaga to. Ibang klase. Ibang klase talaga ito. we created the matatag agenda. We followed through with the matatag curriculum. At unfortunately, hindi kami natapos kasi, yun nga, nag-decide ako na I don't deserve the attacks that were thrown at me by the administration. Kasi Okay. Ayan, pag-usapan na rin natin yan. Sabi niya, meron daw silang mga nagawa. Yung matatag curriculum, kaya lang hindi daw natapos. Kasi nga raw, kasi nag-resign siya Dahil daw sa atake sa kanya. Ako naman, Madam Vice President, hindi naman si PBBM mga unang umatake. Sino ba ang umatake? Di yung tatay mo. Si dating Presidente Digong Duterte. Yun ang unang umatake. Grupo ninyo ang unang umatake sa gobyerno. Dahil dun sa sa issue ng confidential funds. Hindi ka naman inaatake ng presidente, hinahayaan ka nga lang Noong mga panahon na yon, di ba, ang banat yung mga tao nila, pero ang presidente tahimik lang. Hindi naman siya binabanatan ng presidente. Hindi nga siya tinatanggal hinintay nga lang siya mag-resign Dahil ang panawagan ng tao, mag-resign ka na dahil wala naman nangyayari sa DepEd. Tapos sasabihin niya, maganda ang ginawa niya sa DepEd. Ano naging maganda ginawa mo sa DepEd? Mismo ikaw nagsabi. Nung turn over mo itong DepEd kay Secretary Angara, sabi mo, welcome to chaos. Ibig sabihin, magulo ang DepEd. Alam mo sa sarili mo, hindi mo naayos ang DepEd. Tapos sasabihin mo ngayon, ikaw ang nag-deliver. Ikaw ang magaling. Hindi mo naayos ang DepEd. Sinabi mo nga, magulo Nag-turn over ka kay Secretary Angara. Sabi mo, welcome to chaos at good luck. Dahil ikaw hindi mo naayos yung DepEd. Ilang taon ka na upo sa DepEd? Tinamad ka na. Bakit? Dahil tinanggal yung confidential fund. Tinamad na siya Kasi wala nang wala nang ganyan. Kaya tinamad. Kaya nag-resign. Dahil din siguro sa panawagan ng taong bayan na mag-resign. Pero sa tingin ko, mga kababayan,
Simula kasi naalis yung yung confidential fund, wala na. Parang tinamad. Tapos ngayon sasabihin niya, siya raw ang lumalabas ng panahon na yon na siya ang pinakamagaling na secretary, miyembro ng gabinete, siya lang ang nagdi-deliver. Wow. Ibang klase talaga to. Ako na nga lang siguro yung kaisa-isa dong nagde-deliver para sa cabinet ni BBM. Tapos ganun. Grabe. Kapal na mukha nito. Ibig sabihin, ilan ang cabinet members ni PBBM? Ang dami. Magagaling po yung mga nakapwesto ron. Ha? Talagang matatalino, masisipag. Tapos sinasabi niya ngayon, siya daw yung siya na lang daw yung nagdi-deliver doon. Yung iba daw, palpak. Mga walang ginagawa. Ibang klase. Ibang klase talaga itong ating. Hindi ko maintindihan mga kababayan kung saan siya kumukuha ng lakas ng loob para magsalita na ito yung mga sinasabi niya. Hindi ba ito nahihiya?